sa ating lahat. Pati na rin po sa mga kapatid po natin na nakikinig online. Magandang hapon po sa inyo. Let us pray. Yes, Heavenly Father, muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga nagawa mo at ginagawa mo pa, Panginoon, sa aming mga buhay. We thank you, Lord, for your faithfulness and for your goodness in our life. Even this very moment, Panginoon, na dinala mo kami sa sanctuary mo, Panginoon, maraming salamat po pagkat, Panginoon, alam po namin na marami ang hindi nakaabot sa araw na ito, Panginoon, because you have chosen us, Father, to come into your sanctuary, to praise you, to glorify you, and to listen at your very words. We thank you, Father, for the breath of life. And Lord, as we continue to sit at your feet, si kakadi Apo Diyos, iti agtimag, iti mahisa kang mahisa Apo Diyos. Continue kadi Apo, nga punpunwang iti puso ni Apo Diyos, babaan iti sasaom, nga mangitan iti biyag, iti kapyakan, iti panagayan Apo Diyos. We praise you and we glorify you, Father. Hide me behind your cross, and only you and you alone shall speak forth this very afternoon. We praise you, we glorify you in Jesus' name. We pray, Amen and Amen. We can take our seats. Kaya pala sabi ni kay Sister Sherry, mabango yung mic natin. Totoo nga, mabango siya, amoy downy. Nakaka-miss yung amoy ng downy sa Pilipinas. No? Hallelujah. And praise God kasi nandito po tayo sa tahanan ng Panginoon. Iba yung na-prepare natin na mensahe, pero ngayong umaga, iba yung na-reveal sa atin na mga salita ng Panginoon. Kaya bear with me at ako na naman po yung naatasan po na mag-share sa atin ng mga salita ng Panginoon. So this afternoon, let's go to the book of John chapter 10 verse 10. Sabi niya po dito, if we remember, Jesus was telling here, na sabi niya po, I have come that they may have life and have it to the full. So sabi niya po dito, dumating po ang ating Panginoong Jesus. He came down from heaven to earth to give us life. Not just a life, but a life that we can live to the fullest. Amen? But before that, kung mapapansin po natin dito sa verse po na specific verse po natin dito sa John 10:10, bago sabihin nyo ng ating Panginoong Jesus, sinabi niya po muna yung first phrase, the thief comes only to steal and kill and destroy. Yan po, alam natin, natuturo sa atin na yan po ang trabaho ni Satanas, mga kapatid. To come, to steal, to kill, and destroy. Magnakaw, pumatay, at manira ng buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesus po sa atin. But we have to take note, mga kapatid, na minsan binibigyan natin masyado ng emphasis itong power ng Satanas, power ng ating enemy. Minsan binibigyan natin ng much attention, but we have to remember that the Lord Jesus Christ, in the name of our Lord Jesus Christ, we are given an authority to trample down snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Yan po ang sinasabi niya po dito sa Luke chapter 10 verse 19, that nothing can harm you in the name of our Lord Jesus Christ. And ang mensahe po sa atin ngayon, hindi po ito yung trabaho ng enemy. Dahil napag-alala natin yan for the past months. Pero kung titignan natin, mga kapatid, hindi lang po demonyo ang nagnanakaw. Pumapatay at naninira ng buhay na pinagkaloob ng ating Panginoong Jesus sa atin. This may be a little hard, pero kung titignan po natin, mga kaibigan, minsan sarili din po natin ang nagnanakaw, pumapatay at naninira doon sa buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesus sa atin. That we should be enjoying it to the fullest. And kung hinahayaan natin na mag-materialize yung whisper po ng enemy sa atin, remember that our mind is the battleground of the enemy. And kung hahayaan po natin na mag-materialize yung they call it itikabuso. Ay, nakakaintindi po tayo ng Ilocano, Ilocano po, tayo. So, baybayan tayo ngayon na ang materialize din, kundi itikabuso. My God, we are the ones being the instrument that still kills and destroys the life that the Lord is giving us.
Kaya this afternoon po mga kapatid, pag-uusapan po natin, there are many things na nagnanakaw, ginagawa natin to steal, to kill, and destroy the life that was given to us. Pero this afternoon, we are just about to talk three things. Three things that steal, kill, and destroy the life the Lord has promised us. Unang-una po dyan mga kapatid, first thing is complaining. Hallelujah. Kaya pala ako nag-struggle this week kasi ito pala din po yung mensahe maging sa akin, sa trabaho talaga. Minsan, pag laging tayo yung gumagawa, yung mga katrabaho natin, umupo lang. Pero parehas naman tayo sumasahod, medyo dumadating ito, pero kaya pala, kasi talagang kahit ako ay natuturuan din po. Sometimes isa ito sa common cause ng miserableng buhay. The complaining. Lagi tayong nakasimangot, lagi tayong nakamuso, nakasalubong yung dalawang kilay natin. Nagagalit. Bakit? Dahil reklamo tayo ng reklamo. We have the complaining. So, kung titignan natin yung phrase natin na ito, ibig sabihin, madali lang pala magkaroon ng miserableng buhay kung gugustuhin natin, di ba? Ireklamo natin lahat. Yun yung secret ng miserableng buhay. Ireklamo natin lahat. Yung kapitbahay natin, yung pagkain na kinakain natin, yung madaming street lights na dinadaan, kaya nalilate tayo sa trabaho, nalilate tayo sa church kasi ang daming street lights, ang daming stop, naka-red and wave, ang tagal-tagal ng red light. Sa Pilipinas, di ba, nalalasan niyo ba yun, umuwi kayo, tapos sabi ng dispatcher, lima pa. Pero ikaw, yung kalahati na lang yung pwede mo yung nakaupo sa upuan. Di ba? Yung minsan, nagreklamo tayo, ang init-init. Ang lamig-lamig, grabe naman. Pag mainit, nagre-reklamo tayo, ang init-init naman dito sa Hong Kong. Pag malamig naman, magre-reklamo ulit tayo, ang lamig-lamig naman, kailan magiging summer? Even po sa ating pananampalataya mga kapatid, sa ating paninilbihan sa ating Panginoon, minsan dumadating tayo sa punto ng ating pagko-complain minsan. Sabi natin, Lord, ano ba yan, Lord? Anyaman din. Diba? Meron tayong ganun. Instead na, para ma-realize natin na, bakit alam ba natin yung purpose ng Panginoon? O gustong sabihin ng Panginoon sa buhay natin at that time. No? So instead na sabihin natin, Lord, anyaman din. Lord, bakit na naman? Ganito na naman. No? Ang prayer natin, Lord, di ko man maintindihan sa ngayon kung ano ang sinasabi mo. Pero maraming salamat pa rin, Panginoon. Dahil you allow me to experience this. Diba, kung wala tayong nararamdaman, ibig sabihin hindi tayo tao. Diba, parang wala namang thrill ang life mo, laging, it's not that we are dignifying the sufferings, no? Pero parang kung titignan natin yung buhay natin, laging masaya, laging wala tayong pagkakapitan sa Panginoon. Kung laging ganun yung buhay natin, laging flat, di ba? Pag sa medicine, sa ECG, nakikita natin, ganun din talaga yung buhay natin. Di ba? Kung flat yan, ibig sabihin, wala tayong buhay. So mga kapatid, titignan natin yung pagre-reklamo natin kasi isa ito sa mga bagay na sumisira sa ating buhay. Minsan nasasabi mo, ano ba na naman to? Ako na naman. Ako na naman ang inutusan ni leader o ako na naman ang nasabihan ng ganito. Nagpasalamat tayo kay Tita na tayo Diyos sa nanging ako Diyos. Diba? Nagpasalamat tayo kay Tita, no? Because we are entrusted nga maitadahan ni Tita ito yung ulitas po. Because alam po ng Panginoon kung ano yung kaya natin gawin upang magsilbi tayo sa Panginoon. Amen? So, ito po yung mga, ito po yung kailangan natin tingnan. Pati yung, yung pag-judge natin minsan sa kasama natin, sa loob ng church, ano ba ito kapatid na ito? Lagi na lang ganito. Pero kung titignan natin, alam ba natin yung pinagdadaanan natin? Diba? Parang kung maganda na palitan natin itong pagre-reklamo natin na, Lord, maraming salamat at hinasa mo ako at hinubog mo ako upang lagi kumapit sa iyo at all times. At dalangin ko, Panginoon, na sama-sama mo kami
hubugin pa, Panginoon, upang itong kapatid na ito ay mas makita pa kung paano ka pumanaw sa buhay. Ganun po ito. Parang minsan dito sa ano natin, sabi sa church natin, ano ba itong doon sa congregation natin sa Baguio, ano ba itong church na ito? Walang ilaw yung CR, paano ako makakaihi, paano ako makaka-flush na maayos? Baka yun pala yung sign na ikaw pala yung nakatoka para i-repair yung light bulb. And kung tayo minsan, nagreklamo tayo sa loob ng napakainit naman dito sa church. Ay, baka tayo pala yung nakatoka. Hallelujah. Pero sa talangin natin at salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil meron po kaming tahanan na pwedeng puntahan anumang oras. Amen. Dahil bukas po ang ating church anumang oras po na gusto natin na pumunta dito sa simbahan. Amen. Despite all the things, mga kapatid, na pwede natin ipagpasalamat dahil nagre-reklamo tayo, ang nakikita po natin yung wala. Ang nakikita po natin yung negatibo, yung kulang. Amen? Kahit ang dami-daming biyayang nangyayari o ibinibigay sa atin, nakikita pa rin natin yung kakulangan because of our complaining. Alam niyo po, ito yung nangyari sa mga Israelites, di ba? On their way to the promised land. Lahat sila nagre-reklamo. They complained for food, so the Lord gave them manna. Pero nung binigyan sila ng manna ng Panginoon, let's go to Numbers chapter 11, verse 6. Nung nagre-reklamo sila, wala silang makain. So the Lord gave them manna from above. And then we come in verse 6, sabi niya po dito, but now we have lost our appetite. Sunod naman yan. Kaya ito dan talaga ro doon iti makan, nagreklamo na, ay, awanan, iti interes, iti tayo tamang food. Awanan, wala na kaming ibang makita kundi ang mana na yan. Grabe po yung first-hand experience ng mga Israelites na the Lord is talking to them directly. As answering them, yung mana from above, pero sabi nila, wala na kaming appetite. Wala na kaming ibang nakikita kung ito yung mana na ito. Na to be, in fact, kung makikita natin, wala na silang ibang nakita kung hindi ito. Nakalimutan na nila kung paano silang pinalaya ng Panginoon sa slavery and cruelty ng mga Egyptians. Kaya tingnan po natin ito, mga kapatid. Kasi kung tayo, lagi yung pagkukomplain mo natin sa buhay natin. Kaya sabi po in the book of Psalms na, taste and see that the Lord is good. The Lord is good. Sabi niya po in Psalms 34 verse 8. Uray iti panahon kakabsa. Sa mga panahon na nawawalan tayo sa buhay. Yung naranasan nyo na ba yung pamasahin nyo na lang yung meron? O yung nung estudyante tayo, ay parang 50 pesos na lang yung naiwan, pero may 1 week pa. Diba yung samaran kasi ng nanay namin noon, every 30th, or the week doon, nung nagsasakot siya, ay, tagal naman ang sakot ng nanay namin. Hindi kakasa ito. Mga ganun. Pero ma-realize natin na yung pag-aan natin, yung pag-cling po natin sa mga promise ng Panginoon, hindi naman po tayo nawawalan. Or nawawalan man tayo, the Lord still provides for us. Amen. At dapat kaanda iti provisions ng ating Panginoong Jesus. And kung makapapansin po natin ngayong panahon na ito, parang pabata yung mga nagre-reklamo. Pansin niyo po ba? Kung dati, di ba sa atin, kung ano ang nakahain sa table, wala kang karapatan na magreklamo. Kung alam niyo po yung tabungaw, alam mo ba yung Ilocano yun, yung upo, alam niyo, pero yung upo kasi sa amin pabilog, parang watermelon. Yung sa Tagalugan po yata, pahaba, di ba? No? So, kung laging ganon, di ba, pati yung aso nag-agree. Kung laging ganun yung ulam natin, wala pa rin tayong karapatan. Kung tabong upo at sardinas yung ulam natin for the whole week, alam natin na wala tayong karapatan. Kasi andyan yung tatay natin, yung nanay natin, wala tayong karapatan magreklamo.
Kung 3 days natalbos ng kumote yung ulam natin, ay praise God. Pero ngayon, yung mga kabataan ngayon, I remember yung pamangkin ko, I want chicken. And minsan sabi niya, isn't it that chicken tastes nice? Nagpapasagin kayo din ubilang kaya na itimanong. Kan iti kwata ta, iti panawad na ta, ngayon iti uubin na ta. Ngayon kaya ta ay no yan no tabungaw ti or upo iti nakahaay ka. Ay malita nga mga. For the worry of the parent, ay apan dapat di man utang iti ko pang hotdog ka, pang karne, di ba? Kada daya iti makikita tayo tata. Makikita tayo tata no kanawan. Ngayon ka ulay pa iti allowance si ubing, ulay ta kami idinig ka. No, maitudal tayo ti allowance ka. Ay, mayatad day 1.5, mayatad day 1K nga may isang bulan. Nung itod mo ti 2K tata or 3K iti ubing tata. Dito lang. Pang 1 week lang tayo wala na excited niya. Ngayon ka that's why we have to make sure mga kapatid ngayon na hindi pa nagreklamo tayo, natural, hindi pa nagreklamo tayo ngayon na hindi pa nagreklamo. May mga panahong nagreklamo tayo. Pero sa buhay natin, kailangan po na dala-dala natin yung antidote ng ating antidote ng complaining. Lalong-lalo na po sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi, huwag po natin hahayaan na mauubusan tayo nito. Ano po yun? Pasasalamat. The antidote for complaining is thanksgiving. Or yung pasasalamat po natin sa ating Panginoon. Alam mo po, this is the secret of a healthy Christian life. Always make sure to have a grateful heart. To have that thanksgiving. Laging nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi natin last week, 90% ng sakit ng tao ay because of stress-related issues. Kaya, instead na wala tayong high blood, nakaka-high blood tayo dahil sa mga maliliit na bagay. Amen? Kaya sabi sa kanta in the first book of Chronicles na, give thanks to the Lord for His love endures. Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. For He is good. His love endures forever. Amen. Even in the book of Philippians, ang dami pong accounts po sa Bible kung mababasa natin, lagi at lagi nasasabi na, rejoice in the Lord always, says in Philippians chapter 4, verse 4 to 6. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, pray and petition with thanksgiving. Present your request to the Lord. So ano mawawalan tayo ti panagbiyagan tayo tataan ha? Ang reklamo, Lord. Iti panagreklamo tayo ngayon, sukatan tayo iti karahanan, kan panagpasalamat kani ako Diyos. Because we can read in the first book of Thessalonians na ito po yung will ng ating Panginoong Jesus sa atin. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Yan po yung will ng Panginoon sa atin. Ang magpasalamat po lagi sa kung ano yung meron sa buhay natin. Alam niyo po, kung titignan natin ang isang baso, tapos it is half-filled, ano ang nakikita ng pessimistic? Yung kakulangan, ay, kalahating baso lang yung meron. Pero yung positive, yung optimistic, ay kalahati na yung napuno. So, ganun po tayo sa ating pananampalataya at paniniligan sa Panginoon. No? Lagi po tayong magpasalamat sa kung ano yung meron sa atin. Kasi, alam niyo po, saan madalas nanggagaling yung pagko-complain natin? O yung pagre-reklamo natin sa buhay. Ito yung pangalawang C. Comparing. Madalas kaya po tayo nagkakaroon ng complaining is because we keep on comparing the things we have and the things we don't have sa kapwa natin. Apay ngayon ikwa,
Ni kastoy ka, dati kastoy na. Dati kastoy da. Dati elf da. Just like the Israelites, kung mababasa po natin, before the rabble complained in verse 6, makikita po natin in verses 4 to 5 of Numbers chapter 11, na nag-compare sila. Tingnan po natin, the rabble with them began to crave other food. And again, the Israelites started wailing and said, if only we had meat to eat. Diba? Nag-i-imagine na sila, no? Dati karne, kung mga kanin tayo, no, di lang, dahil ito yung mana, ang kanayo na mahintid kanya tayo. We remember the fish we ate in Egypt at no cost. All the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. Kaso nag-ano na sila, nag-i-imagine na sila ng mga pinagkakakain nila noon. Pero ano ang nakalimutan nilang gawin? Nakalimutan nila na isipin po mga kapatid na sige, kumakain sila ng onions, ng garlic, ng melons, ng cucumber. Ano yung kapalit? Nilalaki ko naman sila. Bihag pa rin naman sila ng mga Egyptians. Yun yung nakalimutan po nila. And mga kapatid sa buhay po natin, when we keep on comparing the things we don't have and the things we have to other people, there are two tendencies that can happen to our life. Unang-una po, nagiging proud tayo. Nagiging proud tayo sa buhay natin. Nagiging proud tayo sa kung ano man yung meron tayo. Na minsan, sinasabi natin na, ay, this is my own doing. Nagiging proud tayo sa kung ano man yung narating natin. Ano yung mga napatayo natin sa Pilipinas. Or, minsan din, ang tendency po natin, pangalawa, nagsiself-pity tayo. Na ay, yun, kaskas kuyak lang. Ganito lang ako. Yun po yung nagiging tendency natin, mga kapatid. Tanungin mo nga yung kapatid mo ngayon, ay yung katabi mo ngayon. Ano yung mas maganda? Yung maging proud o maging mag-self-pity because of comparing? Ano yung sagot nila? Wala. Wala naman. Wala namang mas maganda dyan. Because these are products of the things na hindi nakakalugod sa Panginoon. So dapat hindi tayo maging proud at hindi rin tayo mag-self-pity. Amen? Because when we become proud, mga kapatid, remember that pride is the number one cause ng pag-fall po ni Lucifer dito sa earth. Pag-fall away niya sa Panginoon because of pride. If we see someone na parang sa tingin natin, ay, mas mataas ako dito, mas mataas yung floor ng bahay ko kaysa sa kapatid na ito. Or sa tingin natin, mas magaling tayo dito sa kapatid natin because basing from our own standards. Ay, mas okay tayo. And we become boastful. We rely on the things na kayang gawin ng katawan natin instead of what the Holy Spirit can lead us to do. Kasi sabi niya po in the book of Matthew chapter 23 verse 12, those who exalt themselves will be humble. And those who humble themselves will be exalted. Naligan niya nakapsat kung mabaho tayo. Ngayon nga, because we are so proud of ourselves, ngayon ka murahin tayo pa iba, mabaho tayo sa ito tayo balita, ay, Lord, forgive me. That's right. So, yun po yung kailangan natin tignan, mga kapatid. When we keep on comparing the things that we have, nagiging proud tayo. Minsan nagsiself-pity tayo. Ganito lang ako. If we see someone na mas nakakaangat sila, parang, ay, di man na tayo, kakaasi na tayo pamilya, kakaasi ako na.
Kaya mga kapatid, sabi ko kahapon, sa sharing natin kahapon na mag-ingat tayo sa nakasanaon natin. Lalong-lalo na sa atin, no? Sa ating mga Kristiyano, we have to be very careful sa pagsabi natin ng sana all. Di ba parang na-promote yung kapatid natin or na naka-receive ng blessing yung kapatid natin, ay sana all. Hindi naman masama no, na magsana all, pero kung titignan po natin yung konteksto ng pagsasana all natin mga kapatid. What does sana all mean? Parang in a sense, sinasabi natin na bakit siya meron, ako wala. Diba? Parang bakit siya meron, ako meron siya, dapat ako meron din. Sana all. Diba? We don't say it's bad no na mali ang sana all. Depende po sa ating konteksto. Pero kung alam natin sa puso natin kung bakit natin sinasabi yung sana all. Ayun no, kung parang hindi tuloy, pag sinabihan mo yung isang kapatid na na-promote o naka-receive ng blessing, hindi mo tuloy alam, hindi niya tuloy alam na kung confused tuloy siya, kung magti-take you siya sa pagsabi mo na sana all. Kasi, ano yung gusto natin iparating? Di ba parang medyo magte-thank you ba ako dito kasi sinabihan niya ako ng sana all? O medyo hindi ako maka-rejoice kasi parang may kirot doon sa isang kapatid. What happened mga kapatid sa, wow, that's a blessing. God bless you more. Praise God for the blessing na na-receive mo kapatid. What happened sa gano'n na response? Kaysa, sana all. Sana all. Diba? Wow, congratulations, hallelujah. May God be praised in your life dahil sa blessing. Amen. Kasi parang nakakaramdam tayo ng lungkot pag sinasabi natin na sana all. Sana ako din. So, tingnan po natin yung mga ganitong bagay, mga kapatid, yung nagiging expression ng mundo. Sometimes we don't mean it that way, but it can also be interpreted in many ways. So, kailangan din po natin medyo maging maingat sa mga ganoong pagkakataon. Amen? So, yun po yung mensahe natin ngayong hapon. Amen? In a deeper sense, as a Christian, sabi niya po dito, we are supposed to be ever grateful. Because we know that even with the absence of the things na meron sa buhay, na wala sa buhay natin, alam po natin na greater is He that is in us than he that is in the world and all that has in this world. Alam po natin kung sino yung Diyos na sinasamba natin. We will be grateful with or without a car, with or without the things po na sa tingin ng mundo na mas nakakagalak sa buhay. There are so many things that we can be grateful for. No? Nung na-confine tayo doon sa Queen Mary for 3 days, parang ang dami natin pwedeng ipagpasalamat pa na. Kasi kung makikita natin yung mga nag-aagaw buhay sa ospital, tayo, we woke up healthy. We woke up na nakakapaglakad tayo. In the hospital, nakikita natin may na mga napuputulan ng paa. May mga taong they are fighting for their life. At may mga taong hindi nagigising sa pagkakatulog nila. And the fact that we are healthy, the fact that we are alive, the fact that we can earn, we can work, ang dami natin mga bagay na pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Because when we compare things to our co-workers, when we compare our salaries, when we compare kung ano yung narating ng kapitbahay natin sa atin, nananakaw po yung gratitude. Doon po bumapasok yung hindi natin na-enjoy yung fullness of the life that Jesus has promised us. Nananakaw yung gratitude, nasisira po yung joy, yung kagalakan na meron sa puso natin. Amen? At dito natin pinapatay yung contentment na meron tayo.
Imbis na contented na tayo na na may blessing na dumating sa atin. Pero dahil mas malaki yung blessing na nakita natin sa iba, nawawala. Iba yung ano natin, iba yung pagre-rejoice natin kasi, ay bakit gano'n? Nakita niyo po yung post sa Facebook, yung first, second, and third, yung nanalo ng first, second, and third, iba yung kagalakan ng nanalo ng third place. Talagang tuwang-tuwa siya, pero yung nanalo ng first place, tinitignan niya, ay bakit kaya tuwang-tuwa itong third place na ito? Eh ako naman yung nanalo. Because you can see here the different level of gratitude. Na, oy, naka-third place ako. Hindi third place lang ako. Yun yung sabi ng bata. So, ganun din po mga kapatid, yung perspective natin towards the things that we have, napapalitan at napapalitan as we continue to journey with the Lord. Amen? So, yun po, ano? Sabi po ng mga salita ng Panginoon in Galatians chapter 6 verse 4. Pay careful attention to your own work. Hallelujah. Pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done. So kung lagi tayo nagko-compare, lagi tayong nagsasabi na lagi na lang ako yung gumagawa ng ganito, alalakanin po natin ang salita ng Panginoon. Pay careful attention to your own work. And you won't need to compare yourself to anyone. Amen. The Lord is saying to us, mga kapatid, we have to focus on to what is in our plate. Ang dami-daming nasa plato natin, pero nakita pa natin kung ano yung nasa plato ng kapatid natin. Uy, at salad na biyaya. Kaya't kumain ka salad. Kahit gabundok na yung meron sa atin, meron na tayong graham, meron na tayong cake, ay, gusto ko ng salad, gusto ko din ng sangkay. Amen? What does this mean, mga kapatid? The Lord has given us equal nutrition, but with the different meals in accordance to what we need. Merong iba't ibang katungkulan po na binigay sa atin, mga kapatid ng Panginoon, that we have to fulfill. By focusing on doon sa gift po na binigay sa atin ng Panginoon. Isuman ikibatang tayo nga at serbi ka ni Apolos. Isumay nga, whatever we do, iba sabi ng salita ng Panginoon, ano mang gawin ng ating mga kamay, do it with love. Para maiwasan po natin, mga kapatid, na mag-complain and mag-compare. Huwag tayong maging giraffe, mga kapatid. Ano po yung nangyayari sa giraffe? Diba, ang haba ng leeg, lingon ng lingon. Kakalingon natin, hindi natin nakikita na tayo din pala, hindi na nakakagawa ng trabaho ng Panginoon. Kakatingin natin sa pagkakamali ng isa, ito yung nangyayari sa work namin minsan, kapag-usapan namin mga Pinoy. Mata nila sa head nurse namin, ay nako, nakakalimutan na nila na pati sila hindi pala nakakagawa ng dapat nilang gawin. So minsan ganoon din po tayo, mga kapatid. So huwag tayo maging giraffe. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang maging giraffe. Lingon ng lingon sa kung ano yung pagkakamali ng iba, pero tayo yung pagkakamali natin, hindi natin nakikita. Amen? Kakakumpara natin, hindi tayo umuusad. Hindi na tayo nagiging epektibo at nagiging obstruction pa tayo, obstruction of justice, obstruction pa tayo sa mga kapatid natin. Amen? Kung ano man po ang meron tayo in our personal and spiritual life, mga kapatid, lalong-lalo na po sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. And let's continue to do it with love. Amen? Sabi niya po in the Colossians chapter 2, verse 23, whatever you do, work at it with all your heart. Ayan, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Laging tinuturo sa atin ito, mga kapatid, ito yung sekreto ng hindi pag-murmur sa ating workplace. Amen? Ito yung sekreto po natin to do things out of love.
Na, hindi naman po natin sinasabing bawal magreklamo, ano? Kasi baka naman ano po, no, may mga bagay na kailangan natin i-improve. May mga bagay na kailangan natin palitan. Baka naman sinabi natin na pag kumain tayo sa daan, kumain tayo sa tabi-tabi, tapos pagsubo natin, may paa ng ipis. Pero dahil sinabi sabi ni brother, nung Thursday service, na bawal daw magreklamo. O kinain na lang natin. Ay, thank you Lord, may extra sa coke. Yung may extra protein yung aking kinain. Diba? So, hindi naman masamang magreklamo. But we see to it, mga kapatid, that our complaining leads to a better cause. Na mag-i-improve naman yung gusto natin i-improve. Hindi yung wala namang mangyayari. Kasi gusto mo lang mag-complain, gusto mo lang mag-murmur. Amen? So, tingnan po natin mga kapatid yung mga bagay na ito. Hallelujah. Because the reality mga kapatid is when we keep on comparing and complaining, most of the time, it doesn't help. Lalong-lalo na po sa paniniwala natin sa ating Panginoon Jesus. So at times, we cannot stop ourselves from being murmurites. Alam niyo po, kung may Israelites, meron din pong murmurites. Mga nagmumurmur, kaya tinatawag na murmurites. We have to teach ourselves to look for reasons to be grateful for. Despite of the things na pwede natin i-compare and i-complain. Kunwari po, ngayong summer dito sa Hong Kong, no, we keep on comparing and complaining na init-init. When we look at things that is happening around the world, what is happening in Israel? Share po natin the flash. What is happening in Israel? Or what is happening around the world? Compared nung init na nararamdaman natin dito to the ones na nararamdaman ng mga tao doon, mga bata doon. Amen? So, yung mga civilians in the war zone, ibang-iba yung klase ng init na nararamdaman nila. And the people in Africa, the heat of the bombs, missiles and hostility and brutality in their place. So when we compare the heat po, yung rank natin dito sa Hong Kong doon sa kabilang lugar, doon sa Israel or whatever places na mas nakakaranas pa ng pait ng buhay. Makakambol tayo. Minsan dito tayo nire-rebuke ng Panginoon. Kakareklamo po natin mga kapatid, nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen? Even in our testimonies, di ba, nare-rebuke tayo? Kasi parang, this is a personal testimony as well. Nung unang pagdating ko sa Hong Kong, medyo nahirapan din tayo mag-adjust because in the Philippines, medyo iba din yung klase ng trabaho kasi minsan tayo yung nag-uutos rather than tayo yung inuutusan. So parang kung sabihin i-order natin yung gamot na pakibigay naman ito, mga ganyan. And then, pagdating natin dito, iba yung trabaho din po na nararanasan natin. And sabi ko, Lord, grabe naman, parang gusto kong umuwi ng Pilipinas, no? And then, nag-testify itong isang kapatid na ito na parang walang matulugan, naglalapag ng plywood sa bowl, sa CR para makatulog. Ayun, na-review ka kasi na, I thank you, Lord, yung parang wala pala akong karapatang magreklamo kasi meron pa mas nakikirap pa pala. Amen? So, doon po tayo nare-review mga kapatid kung minsan sa atin. No, kailangan natin i-check po yung sarili natin. Why do we feel that way? Why do we feel discouraged sa mga bagay na ganito? When in fact, we are so much blessed beyond measure.
Diba? Nung pumunta po tayo ng Taiwan, yung nakikipagkwentuhan yung mga kapatid natin doon. And then, sinasabi nila na, parang si kapatid na ito, gustong-gusto niya lumabas na makipag-fellowship sa atin. Pero dahil once a month lang, most of the time, ang day off po nila doon. Kahit gusto nilang lumabas at makipag-fellowship sa atin o sa mga kapatid doon, hindi nila magawa because they are bound by the rules ng amo nila. So, yung mga nakakalabas lang at least once a week, yung mga factory workers na tayo, I think. May mga amos din po na nagpapalabas, pero majority ng competition na aside from yung naka-out, once a month lang talaga yung day off nila. I think even Singapore, once a month din yung kanilang day off. So, tingnan po natin yung mga kapatid, na parang may mga taong gustong makipag-fellowship. May mga kapatid tayo gustong uhaw na uhaw sa mga salita ng Panginoon. Pero tayo parang minsan tinitake for granted natin na Sabbath day natin ngayon. But praise the Lord that we are inside the church right now, that we are listening to the words of God. We are in the presence in the sanctuary of the Lord. Amen? So ito po yung challenge sa atin, na sayang yung araw natin kung hindi natin i-spend wisely and enjoying the fullness of the life the Lord has given us. Amen? That is why in Hebrews chapter 13 verse 5 sabi niya po dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Amen? So instead na sabi natin, na dapat pupunta tayo sa Sabbath day natin, tingnan natin para hindi tayo laging nagpa-part-time. At napapalitan yung instead na pagpunta natin sa bahay ng Panginoon, ma-feed tayo from the manna from above, lagi tayo nag-crave, lagi tayo, isukapay din oras. Ngayon malanda daw tayo isimba. Malanda daw tayo i-praise and worship. Amen? Hallelujah. Number 3 po, na pag-aaralan natin mga kapatid is, the third C is controlling. Ito minsan yung, ito minsan yung sakit ng ibang tao, mahilig tayo kasi mag-control sa mga bagay. Gustong-gusto natin na yung outcome na pwedeng mangyari sa buhay natin ay kontrolado natin. Most individuals want to have control. Kaya merong disputes over things, di ba? Kaya inaagaw sa atin sa Pilipinas yung West Philippine Sea. Kasi may mga bansang gustong i-control ang mga bagay-bagay. We want things to go on our way. Kaya ito po ang isang paraan kung paano nananakaw sa ating mga kapatid, yung galak, tuwa, at kapayapaan sa puso natin. If things did not go the way we wanted to happen, may sapay nga banag nga kaupukusan kayo kani ako. Parang, Lord, you don't love me. Bakit hindi nasagot itong panalangin ko na ito? Sumot ikakaharap ko nga na bayan. Nung apay ngay, Panginoon. Apay ngay, Lord. See how our joy, our desire, and our passion to serve the Lord ngayon matatakaw hindi kabuso. Being destroyed and killed by the enemy just because hindi umaayon yung gusto nating mangyari sa buhay natin. So we always pray, mga kapatid, na Lord, teach me to do your will, for you are my God. Sabi in Psalms chapter 143 verse 10. Teach me to do your will, Lord, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. Amen? Ang lagi-lagi po natin na ipanguna sa buhay natin instead of the things na gusto natin i-control, ay magsabit po tayo sa kagustuhan ng Panginoon. The will of the Lord in our life. Maminsan naligat nga iba kang advice you have to deny your self-will. No, isumat, ikisulsuro ka niya tayo kakaksan.
Amen? We have to deny ourselves. Pero, meron din namang positive yung control. May isang magandang idudulot ang control sa buhay po natin. Alam niyo po kung ano yun? Self-control. Isa sa maganda sa pagkokontrol natin, mga kapatid, is our self-control. Control yourself and everything that is inside. That is the only time controlling is best and essential. To control ourselves. And when we control ourselves and the things that is inside us, mga kapatid, yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin sa mga kamay natin, ipasa kamay natin sa Diyos. Because we are not really meant, sabi nga natin last time, we are not really meant to control everything. Because otherwise, mapapagod lang tayo sa buhay natin kung gusto natin laging kontrolado natin ang nangyayari sa Pilipinas. Ang nangyayari sa pamilya natin. The tendency is minsan, because we want to control, nagma-micromanage tayo, even in our families, minsan, pati mga anak natin nasasakal. That's why, the only thing that is best in controlling is self-control. Amen? Ang prayer po natin, God, grant me peace to accept things that I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Amen? Sabi nga po in Isaiah chapter 55 verse 9 na as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So mga kapatid, kung ganito yung pamamaraan po ng Panginoon, minsan hindi natin nauunawaan yung kaisipan ng Panginoon, yung ways ng Panginoon sa ating buhay. Let us always rely to the Lord sa kung ano yung kaya niya pong gawin sa buhay natin. Amen? In our conclusion, tignan po natin mga antidotes. The antidotes of these three C's that can steal, kill, and destroy the fullness of life we have in our Lord Jesus Christ. Lagi po sana natin bit-bit ang mga antidote na ito sa buhay natin. So when we complain, when we compare, when we try to control things in our life, sana po dala-dala natin itong mga antidote na ito. In complaining, we have to be thankful. We have to have that sense of gratitude in our life. Ilagay po natin yung memory verse natin, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, na nabasa po natin kanina. In our comparing sa kung anong mga bagay ang meron tayo, mga kapatid, at sa kung mga bagay na wala tayo, our antidote is contentment. Nababasa po natin yan in Hebrews chapter 13 verse 1. Yan po yung antidote natin. And in times that we want to control things in our life, our antidote is relying to God's will. God's will po, sana ang laging ipanguna natin sa buhay natin. We always read that in Isaiah chapter 55, verse 9. Amen. Hallelujah. Let us pray, yes, Heavenly Father, once again. We thank you, Father, for reminding us of the things that we want to change in our life. Lord, bibigyan mi nga adula tayo ti pagkukurangan ni, adula tayo ti pagkukurangan iti bagini Apo Diyos. Lord, we thank you, iti dagitoy nga reminders mo nga itutod mo kanyang Father, that in times that there will be comparing, complaining, and controlling in our life, Lord. Help us, Father, to apply self-control. Help us, Father, to rely on the will, on your will in our life, Father. And help us to be contented to the things that you are providing us. We thank you, Father, and we always give you the glory, the honor, and adoration, now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Ibalik ko po sa atin.